Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro, mga kababayan. Ako po si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Ngayon po ay Lunes ng gabi at inaasahan po natin ang bagyong uwan ay tuluyan na pong aalis sa ating bansa at hindi na magdudulot ng anumang pangamba o panganib sa ating mga kababayan. Well, gusto ko lamang po sanang sagutin yung napakarami po na nagtatanong tungkol po dito sa ADM, sa Alternative Delivery Mode. Kasi may mga ulat po sa atin na meron daw pong ilang mga paaralan na nare-require yung kanilang mga bata na sumagot ng mga modules o magkaroon ng mga online asynchronous activities. Pwede raw po ba ito sa panahon ngayon? Ang sagot po natin ay hindi. Maliwanag po yan. Ngayong November 10 ay malinaw na malinaw po, classes and government work ay suspended po sa napakaraming mga lugar sa bansa. Sa buong Luzon, kasama ang Mimaropa, kasama ang Eastern Visayas. At bagamat may government work ngayong araw, November 10, kasama rin sa class suspension, maging ang Region 6, 7 at NIR. At bukas po ay suspended pa rin ang klase sa lahat ng Luzon regions, pati po sa buong Visayas. Bakit ko po sinasabing hindi po maaari? Sapagkat kapag suspended ang government work, ibig sabihin po niyan, lahat suspended. Kahit ang mga principal po natin ay hindi napapasok. Normally, kapag class suspension lamang po ay papasok po yung mga non-teaching, papasok po yung ating mga principal, papasok po yung lahat ng mga government employees sa iba't ibang mga ahensya. Pero ibang usapan, kapag suspended ang government work, lahat po wala. Gayun din po, kapag may suspension ng klase, dapat po ay clear po yan. Dapat po deklarado kung ano ba yung sinususpend. Ang sinususpend lang po ba ay face-to-face classes o classes mismo? Kapag classes po kasi, kasama ho dyan, yung online at modular classes. Ito, Malacanang na ang nagdeklara eh. Diba, hindi naman sinabi ng Malacanang na suspended ang face-to-face classes and therefore mag-shift tayo to ADMs. Hindi po ganon. Ang sinabi po ng Malacanang, suspended ang classes. Ngayon, pwede ba na magkaroon ng ADMs pa rin? According to DepEd Order number 22 series of 2024, pwede naman mag-impose yung ating mga paaralan kung sa tingin po ng school head ay pwede tayong magkaroon ng alternative delivery mode. Pero may proseso po yan. Kinakailangan pong ipagpaalam po yan sa ating schools division superintendent. Sa practical tayo nag-uusap. Ganito po yung sitwasyon ngayon. Lahat po ay kinakabahan, lahat po ay nangangamba, lahat po ay naghahanda. Lahat po ng mga tao, lahat ng pamilya, lahat ng mga bata, lahat ng mga magulang. And in fact, marami pa nga. Well, ayon sa ulat, nasa 1 milyon nga po ang kinakailangang mag-evacuate. At nasa 20 milyon katao raw ang nawala ng kuryente. Ibig sabihin, hindi po ito normal. Hindi ito simpleng umulan o bumagyo. Isa po itong kakaiba, isa po itong nakakatakot na sitwasyon. Tapos bibigyan pa natin ng ating mga bata ng problema, bibigyan pa natin ng ating mga magulang ng problema. Abay, wag naman. So yun lamang po. Mag-ingat po tayo. Hindi patuloy ang lumalabas sa ating bansa si Uwan at marami pa rin pong apektado ng bagyong Tino sa Visayas. Kaya po mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Thank you.